Unang Samuel, Kapitulo 22. Ang pagtakas ni David sa Adullam. Mula sa Gat, tumakas si David at nagtago sa kuweba ng Adullam. Nabalitaan ito ng kanyang mga kapatid at ng kanyang buong pamilya, kaya silang lahat ay nagpunta roon at sumama sa kanya. Sumama rin sa kanya ang mga inaapi, pati ang mga nakalubog sa utang at ang mga hindi nasisihan sa kanilang pamumuhay. Ang lahat na ito ay umabot sa 400 lalaki at siya ang ginawa nilang pinuno. Mula roon nagtuloy sila sa Mispa ng Moab. Sinabi niya sa hari doon, "Ipinapakiusap ko po na pabayaan muna ninyo rito sa Moab ang aking mga magulang hanggat hindi ko tiyak kung ano ang gagawin sa akin ng Diyos." Ipinagkatiwala nga niya ang kanyang mga magulang sa hari ng Moab at ang mga ito'y nanatili roon habang nagtatago si David sa kuweba. Sinabi ni Propeta Gad kay David, "Huwag kang manatili rito. Magpunta ka sa sakop ng Juda." Sumunod naman si David at siya'y nagpunta sa kagubatan ng Heret. Nabalitaan ni Saul kung saan nagtatago si David at ang mga kasama nito. Nakaupo siya noon sa ilalim ng punong tamarisko sa ibabaw ng isang burol sa Gibeya. Hawak niya ang kanyang sibat at nakapaligid sa kanya ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya sa mga ito, "Sagutin ninyo ako sa itatanong ko sa inyo, mga Benjaminita. Mabibigyan ba kayo ni David ng kahit isang pirasong bukid o ubasan? Gagawin ba niya kayong mga opisyal ng kanyang hukbo? Bakit kayo nakikipagsabuatan sa kanya laban sa akin? Bakit isa man sa inyo'y walang nagsabi sa akin tungkol sa kasunduan ng anak kong si Jonathan at ni David? Bakit isa may walang nakapagsabi sa akin tungkol sa pakikiisa ni Jonathan kay David laban sa akin?" Sumagot si Doeg, isa sa mga tauhan ni Saul, "Nakita ko po si David nang magpunta sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitob. Sumangguni pa si Ahimelech kay Yahweh para kay David at binigyan pa ito ng pagkain. Ibinigay rin dito ang espada ni Goliath." Ang pagpatay sa mga pari. Ipinatawag ng hari si Ahimelech at ang lahat ng kasambahay nito na pawang mga pari sa Nob. Humarap sila sa hari. Tinawag ni Saul si Ahimelech at kanyang sinabi, "Ahimelech, makinig ka." "Nakikinig po ako, mahal na hari," sagot ni Ahimelech. Sinabi ni Saul, "Bakit ka nakikipagsabuatan kay David laban sa akin? Bakit mo siya binigyan ng sandata at pagkain? Bakit mo siya isinangguni sa Diyos? Hindi mo ba alam na pinagtatangkaan niya ako ng masama?" Sumagot si Ahimelech, "Hindi po ba si David ay manugang ninyo at pinakamatapat ninyong tauhan? Hindi po ba siya ang pinakapuno sa inyong mga kawal at iginagalang ng lahat sa buong kaharian? At ngayon ko lamang po ba siya isinangguni sa Diyos? Huwag po kayong magalit sa amin, mahal na hari. Wala po kaming nalalaman sa ibinibintang ninyo sa amin." Sinabi ni Saul, "Mamamatay ka ngayon, Ahimelech, pati ang iyong buong angkan." At inutusan ng hari ang mga tauhan na malapit sa kanya, "Patayin ninyo ang mga pari ni Yahweh." Kasabot sila ni David. Alam nila nang ito'y tumakas ngunit hindi sinabi sa akin. Ngunit ayaw sumunod ang mga inutusan sapagkat natatakot silang pagbuhatan ng kamay ang mga pari ni Yahweh. Kaya si Doeg ang inutusan ni Saul, "Ikaw ang pumatay sa kanila." Sumunod naman si Doeg at ng araw na iyon
Pinatay niya ang 85 paring nakasuot ng ephod. At ipinapatay rin ni Saul ang lahat ng mga taga-Nob, isang lungsod ng mga pari, mga babae at lalaki, mga bata at mga sanggol, ang mga baka, asno at mga tupa. Ngunit nakatakas si Abiathar na anak ni Ahimelech at siya'y nagpunta kay David. Binalita niya rito na ipinapatay ni Saul ang lahat ng mga pari ni Yahweh. Sinabi ni David kay Abiathar, "Nakita ko noon si Doeg at noon pa may alam ko nang magsusumbong siya kay Saul na ako'y nakita niya roon. Ako tuloy ang naging dahilan ng pagkalipol ng iyong angkan. Ngunit huwag kang matakot. Sumama ka na sa amin dahil iisa ang nagtatangka sa buhay nating dalawa. Dito ay ligtas ka."